Sa larangan ng media at aliwan sa Pilipinas, iilan lamang ang mga personalidad na nagawang manatiling makabuluhan sa mahabang panahon nang hindi nawawala ang respeto ng publiko. Isa sa mga pangalang ito ay si Pia Guanyo, isang babaeng naging saksi at kalahok sa mabilis na pagbabago ng telebisyon, kultura at panlasa ng sambayan ng Pilipino. Ang kanyang buhay ay hindi lamang kwento ng kasikatan kundi salaysay ng pagpupunyagi, pagharap sa intriga at paggawa ng mahirap na desisyon para sa personal na kapakanan at pamilya. Sa likod ng kanyang ngiti sa telebisyon ay isang babaeng dumaan sa maraming yugto ng pagbabago, mula sa pagiging baguhan sa media hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang host ng kanyang henerasyon. Ipinanganak bilang Liana Pia Coronado Guanyo noong 24 na Oktubre 1974 sa Maynila. Lumaki si Pia sa isang pamilyang hindi kabilang sa mundo ng showbiz. Ang kanyang kabataan ay karaniwang tulad ng maraming Pilipino, puno ng pangarap ngunit walang katiyakang ang mga ito ay makakamit. Bata pa lamang ay makikita na sa kanyang likas na pagiging palakaibigan at kumpiyansa sa sarili, mga katangiang kalaunan ay magiging mahalagang sandata sa kanyang tatahaking karera. Hindi agad naging malinaw na ang kanyang landas ay patungo sa telebisyon, ngunit unti-unting nahuhubog ang kanyang interes sa komunikasyon, pagsasalita at pakikisalamuha sa iba. Ang unang hakbang ni Pia sa mundo ng showbiz ay malayo sa kinang at glamour ng showbiz. Nagsimula siya bilang traffic reporter para sa Roadwatch ng Caltex noong dekada 90. Sa panahong iyon, ang trabaho ay nangangailangan ng malinaw na pagsasalita, mabilis na pag-iisip at kakayahang maghatid ng impormasyon ng direkta at kapani-paniwala. Dito unang napansin ang kanyang husay sa pagharap sa kamera at ang natural niyang kakayahang makipag-usap sa mga manonood. Ang simpleng trabahong ito ang nagsilbing pundasyon ng kanyang profesionalismo at disiplina sa larangan ng broadcast media. Hindi nagtagal ay nagbukas ang mas malalaking oportunidad para kay Pia. Naging bahagi siya ng Lakbay TV, isang travel-oriented channel kung saan mas nahasa ang kanyang kakayahan bilang host. Dito niya natutunan kung paano magdala ng programa, mag-improvise at magbigay buhay ng mga kwentong kanyang ibinabahagi. Sumunod ay ang kanyang pagpasok sa ABS-CBN sa programang Alas 5:30, isang morning show na nagbigay sa kanya ng mga malawak na exposure sa yugtong ito ng kanyang buhay. Malinaw na si Pia ay hindi lamang basta nagkataong napunta sa telebisyon, siya ay unti-unting hinuhubog ng karanasan at determinasyon. Ang tunay na pagbabago sa kanyang karera ay dumating noong siya ay lumipat sa GMA Network noong 2003. Ang paglipat na ito ang nagbukas ng pintuan sa kanyang pinakamatagal at pinakatanyag na yugto sa telebisyon, nang siya ay mapasama sa Eat Bulaga, isa sa pinakamatagal na noontime show sa buong mundo. Tuluyan na siyang nakilala ng sambayan ng Pilipino. Hindi naging madali ang pagsabak sa isang programang may matibay na pundasyon at matitinding personalidad, ngunit napatunayan ni Pia na kaya niya makisabay at magbigay ng sariling kulay sa palabas. Bilang host ng Eat Bulaga, nakilala si Pia sa kanyang masayahin ngunit hindi pilit na personalidad. Hindi siya kailanman nagpakitang mas mataas sa iba bagkus ay naging natural at totoo sa harap ng kamera. Ang kanyang kakayahang makipagbiruan, makinig sa mga kalahok at magbigay ng respeto sa kapwa host ay naging dahilan upang siya ay tanggapin ng mga manonood. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi siya ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino lalo na ng mga pamilyang sabay-sabay nanonood tuwing tanghali. Hindi lamang sa Eat Bulaga umikot ang kanyang karera sa GMA. Naging bahagi rin siya ng 24 oras bilang anchor ng Chika Minute, isang segment na nakatuon sa balitang showbiz. Dito lalo niyang ipinakita ang kanyang versatility bilang isang media personality. Mula sa pagiging masiglang host ng noontime show, nagawa niya maging profesional at maayos sa paghahatid ng balita. Naging mukha rin siya ng iba pang mga programang tulad ng S-Files, Showbiz Central, Ang Pinaka at Full House, na lalo pang nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pangunahing personalidad ng network. Kasabay ng kanyang kasikatan ay ang pag-usbong ng mga isyu at kontrobersiya. Isang halos hindi maiwasang bahagi ng buhay ng isang public figure. Isa sa mga pinakapinag-usapang aspeto ng kanyang personal na buhay ay ang kanyang relasyon kay Vic Soto, isa ring pangunahing host ng Eat Bulaga. Ang kanilang relasyon ay naging paksa ng usap-usapan hindi lamang dahil sa pareho silang kilala, kundi dahil sa malaking agwat ng kanilang edad at sa pagiging bukas ng kanilang samahan sa mata ng publiko. Sa kabila ng mga intriga, nanatiling profesional si Pia at hindi kailanman ginamit ang relasyon upang umangat sa karera. Sa halip, patuloy niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan bilang isang hiwalay at may sariling identidad na personalidad. Ang relasyon nila ni Vic Soto ay tumagal ng ilang taon at naging bahagi ng kasaysayan ng Eat Bulaga. Gayunpaman, tulad ng maraming relasyon, ito'y dumating din sa puntong kinailangang magwakas. Walang malaking skandalo o hayagang alitan na naganap.
Sa halip, ito ay isang tahimik na paghihiwalay na sumasalamin sa kanilang pagiging matured at profesional. Sa aspeto ng personal na buhay, isang malaking pagbabago ang naganap ng pakasalan ni Pia sa Steve Mago noong 2011. Hindi kabilang sa industriya ng entertainment ng kanyang asawa at ito ay nagbigay sa kanya ng mas pribado at tahimik na buhay sa labas ng kamera. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 2 anak na babae at dito nagsimulang magbago ang mga prioridad ni Pia. Mula sa pagiging sentro ng kanyang buhay ang trabaho, unti-unting naging mas mahalaga ang kanyang papel bilang ina at asawa. Noong 2015, gumawa sa Pia ng isang desisyong ikinagulat ng marami nang siya'y umalis bilang anchor ng 24 oras. Para sa iba, ito ay tila isang hakbang paatras, ngunit para kay Pia, ito ay isang hakbang patungo sa mas balanseng buhay. Pinili niya maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya, lalo na sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ang desisyong ito ay nagpakita ng kanyang tapang na pili ng personal na kaligayahan kaysa sa walang katapusang paghahabol ng kasikatan. Ang kanyang unti-unting pagkawala sa GMA at Itbulaga ay nagdulot ng maraming haka-haka. May mga nagsabing ito ay dahil sa pagbabago ng direksyon ng programa. May lamang nag-iisip na ito ay may kinalaman sa internal na issue sa network. Subalit sa mga pahayag ni Pia, malinaw na ang kanyang paglayo ay isang personal na desisyon at hindi bunga ng alitan. Pinili niyang umatras sa gitna ng kasikatan upang bigyang daan ng mga mas tahimik na yugto ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Pia Guanyo ay nananatiling aktibo sa media ngunit mas piling paraan. Naging host siya ng programang Kada Umaga sa Net25, isang morning show na mas nakatuon sa impormasyon, inspirasyon at positibong pananaw sa buhay. Ang pagbabalik loob nito sa telebisyon ay patunay na hindi kailanman nawala ang kanyang pagmamahal sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa publiko. Ngunit ngayon ay ginagawa niya ito sa paraang mas akma sa kanyang kasalukuyang yugto ng buhay. Bukod sa kanyang trabaho sa telebisyon, mas pinahalagahan ni Pia ngayon ang kanyang pamilya. Aktibo siya bilang ina, asawa at pribadong individual na mas pinipiling itago ang ilang bahagi ng kanyang buhay mula sa mata ng publiko. Ang kanyang mga karanasan sa industriya ay nagsilbing aral na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng exposure, kundi sa kalidad ng buhay na nabubuo sa likod ng kamera. Ang buhay ni Pia Guanyo ay isang malinaw na halimbawa ng isang babaeng marunong magbago, mag-adjust at pumili ng tamang landas sa bawat yugto ng kanyang buhay, mula sa pagiging traffic reporter hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang host ng bansa. At mula sa kasikatan hanggang sa mas pribadong pamumuhay, ang kanyang kwento ay sumasalamin sa realidad ng pagiging isang modernong Pilipina. Siya ay hindi lamang produkto ng industriya ng aliwan, kundi isang individual na may sariling paninindigan, pagpapahalaga at pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay.